minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, welcome to our Sunday worship service at pinanayahan ng bawat isa. Kaya nga napakasya si Direk. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. You were here as we lift you up. You were riding on our face. Be with your
ay magpasalamat sa kanyang ginawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Iisa lang ang ating
nga po, Panginoon, sa iyo, Lord, na kami nagtitiwala, Panginoon, sa pagpapala mo, Lord. Maging sa kagalingan, Panginoon, na pinagkaloob na sa bawat isang God. Lord, maging sa sitwasyon na nararanasan ng bawat isa, Panginoon, sa epidemyang ito, God, alam mo namin, Panginoon, na hindi ka nang iiwan, O Lord. Lord, tunay nga po, Panginoon, ay pinakita niyo sa bawat isa, O God, nakahanga-hanga ka, Panginoon. Nadakila ka, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Kaya minsan gamitin pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Good morning. It is always a privilege to share the Word of God Sundays after Sundays at sa mga pagkakataon na pwede natin itong maibahagi. Ngayong umaga ay makibasa po kayo sa akin sa ating pong pagbasa sa ating main text. Ito'y matatagpuan sa Exodus chapter 11 verse 4 hanggang 7 at Exodus chapter 12 verse 22 hanggang 23. Let's start from verse 4. Sinabi ni Moises sa Paraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Paraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo. Pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto, kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Verse 7, ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lamang tatahulan ng aso, upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Exodus 12:22, kumuha kayo ng sanga ng halamang hisupo, basahin ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ang inyong pintuan.
At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Siya ang magdagdag ng patuloy na anointing, at nawa ito po'y ating patuloy na magamit sa ating pong personal at spiritual na buhay. Tunay ng Diyos ay dakila, tapat at di nagbabago. Tunay na siya ay mula noon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa kinabukasan. Siya ay walang pasimula, siya ay walang wakas, siya ay totoo na Diyos na pinakamakapangyarihan na dapat lamang nating sambahin sa spirito at sa katotohanan. Sa ating mga binasa, ipinakita dyan ang ilang instruksyon ng Panginoon patungkol sa yung tinatawag na pagpatay ng mga panganay na lalaki, maging tao o hayop doon sa bansang Ehipto, na ang lahat ng ito ay papatayin ng angel of death. At ipapakita dyan na kung saan magkakaroon ng napakatinding panaghoy sa buong Ehipto, na lahat ng panganay ay talagang mamamatay. At pag nangyari yan, ang mga Israelita ay hayaan na ng paraon na makaalis ng Egypt at makapunta sa lugar na kung saan pinangako ng Diyos sa mga Israelita. Ang milagro dyan, walang isa man sa mga Israelita ang mapapahamak or mamamatay kung susundin nila ang sinabi ng Panginoon na bawal lumabas sa gabing yon at hanggang kinabukasan. This morning, ang ating pong pamagat ng pag-aaral ay may pamagat na bawal lumabas. Bawal lumabas. Yan po kinuha natin sa verse 22 ng chapter 12. Huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Mahalaga na maintindihan mo lagi ng Diyos kapag nagbigay ng instruction. Palaging dapat natin itong pakinggan. Palagi natin itong dapat nilay-nilayan, pag-aralan. Bakit ba sinabi ng Diyos ang bagay na ito? Bakit ba si Lord nagbigay ng ganitong instruction sa Biblia? Ano ba ang kanyang ibig ipahiwatig? Sa tagpong ito, binigyan ng instruction ng Diyos ang mga Israelita na huwag lalabas ng bahay upang huwag silang madamay sa pagkapatay ng mga panganay ng mga tao sa Egypt, maging ng mga hayop sa Egypt na panganay, sila ay papatayin. Gusto ng Diyos na ang mga Israelita exempted doon sa tinatawag na pagpatay sa gabing iyon na magaganap. At kung iyong itutuloy ang pagbabasa, ipinakita nga ng mga Israelita na mayroong guhit ng dugo o may pahid ng dugo sa kanilang pintuan o sa hamba ng kanilang pintuan ay hindi pinatay ng angel of death, bagkus sila ay nilampasan. At ito ay isang milagro. Ito ay isang miracle na naganap sa kanilang bansa o sa buong bansa ng buong bayan ng Israel. Hindi man lang sila nasugatan, hindi man lang sila nagalusan, sapagkat sila ay sumunod sa instruction. Kung hindi sumunod ang Israelita o isa man sa Israelites, maaaring sila ay napahamak. Kung may lumabas dyan, nag-usyoso, nakipag-chismis, o sumilip at tumingin dun sa mga nananaghoy, maaaring sila ay mapahamak. Simple instruction ang ginawa ng Diyos na huwag lalabas, itong mga Israelita ay sumunod at sila ay naligtas. Mahalagang bagay na ikaw at ako ay marunong sumunod sa simpleng instruction. Simple instruction, you cannot follow, ano mangyayari? Pwede kang mapahamak. So mahalaga na tayo ay nagko-comply doon sa mga instruction. Maaari ng gobyerno, maaari ng mga private sector, maaari ng tahanan, ng iba't ibang establishmento. Kapag tayo ay sumuway, pwede kang mapahamak. Okay? So,
nakita ko dito na kung bakit sinabihan nga ng Diyos ang Israelita na maglalawas upang sila nga ay hindi mamatay, hindi sila mapahamak. Kasi ang Diyos ay may magandang plano sa kanilang buhay. Kung bakit ikaw ay buhay pa hanggang ngayon, naitanong mo na ba yun? Hindi dahil may pangarap ka pa, hindi dahil meron ka pang gustong maabot, hindi dahil meron ka pang gustong mabili, gustong marating, gustong makamtan. Hindi yun ang dahilan eh. Kung bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ka pa ngayon, sapagkat mayroong magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang ating buhay ay hindi hawak natin. Ang ating buhay ay hindi natin kayang sabihin natin i-sustain ng kahit isang araw lamang sa pamamagitan ng ating lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at talino. Tandaan po natin yan. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Ang mayawak na ating buhay ay ang Diyos lamang. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano tayong karunong, kalakas, ka-influensya, hindi mo hawak ang buhay mo. Ang Diyos lamang ang may hawak nito. At kung bakit buhay pa tayo sa ngayon, mayroong special na plano ng Diyos sa ating buhay. Kung ano man yun, ang Diyos lamang nakakalam. Kapag na kay Lord ka na, kapag ikaw ay anak na ng Diyos, kinakailangang alamin natin ang kalooban ng Diyos. Kinakailangang alam mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mangyayari lamang yan kung patuloy nating pipilitin na makasunod sa Kanyang salita, makasunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Ang Biblia ay mapa ng ating buhay, na kapag ito'y sinunod mo, ang Diyos ang gagabay sa iyo, ang Diyos ang magdadala sa iyo dun sa tinatawag na Kanyang pangako. Bear in mind that our lives are not ours. Yan ay pahiram lamang ng Diyos. Yan ay borrowed life natin. Na time will come, babalik sa Diyos yan. Kukunan niya ng Diyos. Sa pagbalik natin sa Diyos ng ating buhay, o ng ating kaluluwa, ano ang sabihin natin? Panginoon, ako po'y nanampalataya sa iyo. Ako po'y nag-alay ng buhay sa iyo. Ako po'y naglingkod sa iyo. Ang aking buhay isinuko ko sa iyo. Ang aking mga ambisyon isinuko sa iyo, Panginoon, para lamang masunod ang kalooban mo sa buhay ko. Ang sabihin sa iyo ng Diyos, pumasok ka, tapat na lingkod, at makihati ka sa aking kapahingahan. Napakagandang isipin na kung harap ka sa Diyos, ay may pagmamalaki mo na, o Diyos, ako'y naglingkod sa iyo. Na kahit ako'y busy, kahit napakarami kong kausapin o kahit ang dami kong gawa, binigyan ko pa rin ng prioridad na ikaw ay paglingkuran. Binigyan ko rin, o Diyos, binigyan ko pa rin, Lord, ng prioridad na ikaw ay unahin. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, napakaraming bagay ang pwedeng umalis sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Bawasan ang ating oras sa Panginoon. Bawasan ang ating pag-pray, bawasan ang ating pagbabasa ng Bible, bawasan ang ating pagtatayos at pag-offering. Ang daming bagay ang pwedeng maghati ng ating atensyon sa ating Panginoon. Pero gusto ko maintindihan natin na ang pinakang susi lagi dito ay balance. The key is always balance. Balancing Christian life. Paano mo babalansin ang Christian life? Simple lang po. Unahin mo si Lord sa bawat araw. Pag inuna mo ang Diyos sa bawat araw ng buhay mo, you are living a balanced life. Amen? You are living a balanced life. Yun lang ang gusto ng ating Panginoon. Balansehin ang ating buhay. Unahin siya sa lahat ng pagkakataon. Kapag si Lord ay hindi naging priority ng buhay mo, ano siya? Pangalawa ng buhay mo. Okay? The Lord is our priority. The Lord is our first love. The Lord is our center. The Lord is the center of our life. The Lord is the center of our hearts. Kapag hindi si Lord ang sentro ng iyong puso, sentro ng iyong buhay, sentro ng iyong isipan, maaaring may ibang Diyos sa iyong isipan, sa iyong puso, sa iyong buhay. Nakakatakot yun. Nagsimula ka sa spiritual, pero mag-end ka sa carnality.
o dun sa tinatawag na hindi na spiritual na buhay. Mahal ka ng Diyos. At kung ikay nag-i-exist ngayon, mayroong magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan natin, ang buhay natin hindi siya permanente sa mundong ito. Time will come, maharap ka sa Diyos. Time will come, ibabalik mo ang iyong sarili sa Panginoon. Pero ang Diyos maghahanap yun ng bunga. Ano naging bunga? Alahas? Magandang cellphone? Ano pa? Etc. Mga material things. Okay yun eh. Wala problema dun. As long as si Lord ang palaging sentro ng ating buhay. God must be the center of our lives. Pagkagising sa umaga, mag-pray agad. Pagkagising sa umaga, magbasa agad ng Bible or mag-worship. Huwag yung magkakape ka agad, maggagatas ka agad, magtatrabaho ka agad, mag-workout ka agad. Hindi yun eh. Kaya nga, priority, dapat una, pangunahin si Lord palagi. Kapag ginawa mo yan, you are living a balanced life. You are living a balancing Christian life. Nais ng Diyos na ang mga Israelita ay maligtas doon sa gabing iyon na mangyayari. Nais ng Diyos na sila ay ma-delivered. Anong dahilan? Anong dahilan at ang Diyos ay para bagang merong special na pagtingin sa bansang ito? Alam natin na ito'y bayan ng Diyos at normal lamang na very special ang tingin niya sa kanyang bayan. So, the question is, why God instructed the Israelites not to get outside or not to go outside? Bakit ayaw ng Diyos ng mga Israelita ay lumabas sa gabing yun na magaganap ang pagkamatay ng panganay sa Egypt ng mga tao at ng mga hayop? Una, God wants to introduce Himself to them as the real God. God wants to introduce to the Israelites that He is the real God. Ang Diyos ang totoong Panginoon. Nais ang Diyos na ipakilala sa mga Israelita na siya talaga ang totoong Diyos. Kung ating pong alam, ang mga Israelita ay 430 years na naging alipin sa bansang Egypt. Imagine, 430 years. Ilang henerasyon yan? Napakaraming henerasyon yan. 430 years. In 430 years na yan, sabihin na lang natin na yung mga apo ni Joseph the Dreamer, na tumira din ng Egypt, ay naturuan nila ng worship. Naturuan nila ng pagsamba. Pero sa 400 years na yun, 430 years na yun, na kung saan naging alipin ang mga Israelita, I doubt kung sila'y marunong pang mag-worship. I doubt kung kilala pa nila ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, at ni Abraham. I doubt kung alam pa nila yung tinatawag na mga utos ng Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon. Hindi na nila alam yun. In 430 years, hindi nila alam ang kultura ng Diyos. Ang alam nila ay culture ng Egyptian sapagkat sila'y alipin. Wala na silang kalayaan. Wala silang pwedeng desisyon sa kanilang mga sarili sapagkat sila'y alipin or alila. Nung time na yan, kapag sinabing alipin ka or alila, wala kang decision sa iyong sarili. Wala kang tinatawag na pagpili. Wala kang choice. Palagi kang no choice. Pag sinabing magtrabaho ka ng ganito katagal na oras, gagawin mo yun. Buhatin mo to. Lagariin mo to. Pasanin mo to. No choice ka. Kasi sila'y alipin. So, sa maraming area ng buhay ng Israelita na to, nakakaawa sila. Hindi nila alam ang kanilang identity. Hindi nila alam ang totoong Diyos. At dito, sa Exodus chapter 3 verse 6 to 8, sabi diyan, "Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham,
ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Even Moses, kahit si Moses, hindi niya talagang kilala ang Panginoon pa. Hindi pa niya talaga personally kilala ang Panginoon. At ang Diyos ay nagpahiwatig kay Moises sa verse 7. Sinabi ni Yahweh, nakita kong labis na pinapahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng Kanineo, Hiteo, Amoreo, Periseo, Hibita at Hibuseo. Nais ng Diyos na ang mga Israelita sa time na ang angel of death ay dadaan sa kanila na huwag silang lumabas sapagkat ang Diyos ay may nais pang gawin sa Israelita. Nais na magpakilala siya sa mga Israelita na siya ang Diyos, na siya ang lumikha ng lahat sa mundong ito, na ang Diyos ang kinakailangan nilang kilalanin at hindi ang sinumang Diyos ng Egypt. Sabi dito, nakita ko ang labis na pagpapahirap ng mga Ehipsyo sa bayang Israel. Alam ko ang hirap na kanilang tiniis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Bilang ang Diyos ay Ama ng Israel, nakikita niya ang lahat ng paghihirap ng mga Israelita, kung paano sila pinapahirapan, kung paano sila siguro inaapi. Alam ito ng Diyos, at bilang Ama, siya ay meron tinatawag na parang awa na nararamdaman sa kanyang mga anak o sa kanyang bayan. Alam ng Diyos ang tiniis ng mga Israelita sa ilalim ng kamay ng mga Egyptian na to. Ang ginawa ng Diyos, bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sila sa Ehipto at ihatid sa mainam na lupain. Mismo ang Diyos ay nais na magpakilala sa mga Israelita sa pamamagitan ng pagbaba personally, kung saan man siya naroroon, siya bumaba, at nais siyang personal na magpakilala sa mga Israelita. At kahit kay Moises, siya mismo ay nagpakilala na. In fact, ito nga si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat hindi niya matitigan ang kalwalhatian ng ating Diyos. Sa ating kalalagayan ngayon, alam ng Diyos ang sitwasyon ng ating buhay. Kung anak ka ng Diyos, kung tumanggap ka kay Kristo bilang si Kristo ay Diyos at iyong tagapagligtas, ikaw ay kanyang anak. Ikaw ay kanyang iniingatan, ikaw ay kanyang inaalagaan. Saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong mga struggles or troubles in life, alam ng Diyos ang lahat ng yan. Alam ng Diyos ang iyong pagtitiis, naririnig ng Diyos ang iyong mga hinigpis. Kaya kung sa palagay mo nag-iisa ka, nagsosolo ka, parang wala kang kampi, parang inaapi ka, huwag kang mag-self-pity kapatid. Nasa likod mo ang Diyos. Alam ng Diyos ang iyong nararamdaman. Kung meron mang karamdaman ang iyong mahal sa buhay, kung ikaw mismo may karamdaman, parang nahihirapan ang iyong katawan, ang iyong isipan ay nahihirapan, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam ng Diyos ang iyong kalalagayan. At ang Diyos ay nagkikare. Mismong siya ay bumaba upang abutin ang kanyang mga anak na kung saan ay pinapahirapan. Parang sinasabi ng Diyos, 430 years is over. Ako na ang kikilos. Ako na ang gagawa. Pangalawa, bakit nais ang Diyos na ang mga Israelita ay huwag lumabas para sila hindi mamatay? Okay? God wants to earn the trust of the Israelites. Nais ang Diyos na mawin ang pagtitiwala ng mga Israelita. Maraming panahon ang mga Israelita ay nagtiwala sa kanilang mga sarili. Ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kahit nga si Moises, di ba? Nung makita niya na yung kanyang kababayan na inaapi, siya mismo gumawa ng paraan para maipagtanggol ang kanyang kababayan.
at siya'y nakapatay. Sabihin, ipinapakita lang dito na talamak ang pagpapahirap, talamak ang hindi magandang trato ng Egyptian sa mga Israelita. Kaya sabi dyan, God wants to earn the trust of the Israelites. Hindi lamang gusto ni Lord na makilala siya ng mga Israelita. Nais din ng Panginoon na pagkatiwalaan siya ng mga Israelita. At ito ay sa pamamagitan ng pag-exempt ng Diyos sa Israelita na sila hindi mamatay sa gabi ng pagdaan ng angel of death. Exodus chapter 3 verse 9 to 11. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Verse 11. Sino po ako, Panginoon, para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Sino nga ba ako? Ang sabi ni Moises, ako isang hamak lang na Israelita, isang hamak lamang na pastol, at wala akong kakayanan na ialis ang napakadaming taong ito sa bayan ng Egypt o sa bansa ng Egypt. Wala akong magagawa. Para yun ang gustong iparating ni Moises sa ating Panginoon. Pero sabi ng Lord sa verse 12, huwag kang mag-alala, di kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambihin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Nagbigay ang Panginoon ng guarantee kay Moises na sa bundok ding iyon, siya ay sasambahin ng mga Israelites. Na kumbaga, parang sinasabi ng Diyos na, tsak na kayo makakaalis dito, sapagkat kayo sasamba sa akin sa bundok na ito na aking sinasabi. Nais ng Panginoon na magpakilala nais ng Diyos na pagkatiwalaan siya ng mga Israelita, sapagkat itong mga Israelites nito ay naging dependent lamang sa kanilang mga sarili, or maaaring sa nila sila nagdedepende, at wala silang Diyos na pwedeng pagdependehan o magbigay ng kanilang tiwala. Sa buhay natin ito, sa totoo lang, napakahirap kuhanin ang tiwala. It takes time. Sabi nga, kailangan ipakilala mo ang sarili mo na ikaw may katiwa-tiwala. Kinakailangan ikaw ay dependable. Kinakailangan may sinasabi ka. Kinakailangan meron ka isang salita. Kinakailangan ikaw ay man of integrity, man of words, para pagkatiwalaan ka. Kung ang tao minsan na ating kaharap na okay naman siya, katiwa-tiwala, pero minsan parang duda ka pa rin, hindi ka magtiwala. Paano pa kaya ang Diyos na hindi nakikita? Pagkatiwalaan kaya natin siya? Pero ang sabi ng Diyos kay Moises, huwag kang mag-alala, di kita pababayaan. Ganoon din kapatid, ang Panginoon ay nagsasabi sa atin, huwag kang mag-alala, di kita pababayaan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kung alam mo na nagsuko ka ng buhay mo sa Diyos, kung alam mo at seryoso ka na tinanggap mo si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas, ang Diyos ang bahala sa iyo. Iingatan ka niya, gagabayan ka niya, ipuprovide niya ang iyong pangailangan, as long as ginagawa mo ang kanyang kalooban, as long as sumusunod ka sa mga nais niya sa iyong buhay. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Tutuparin niya anuman ang ipinangako niya sa iyo. Anuman ang sinabi niya sa kanyang salita, ito ay mangyayari. At nangyari nga na ang mga Israelita ay inialis ng Diyos sa Egypt. Yung tinatawag na Exodus. Exit from Egypt going to Promised Land. Another thing, nais ang Diyos na ang mga Israelita ay huwag lumabas upang di sila mamatay, sapagkat nais din ng Panginoon na ang mga Israelita ay talagang mapalaya sa Egypt at makapunta doon sa lugar na kung saan sila ay sasamba sa Panginoon. Hindi biro ang ginawang sakripisyo ng kanilang leader na si Moises. Siyang instrumento ng Panginoon para ang mga Israelita ay
i-lead, mapaalis ng promised land. Sapagkat ang Diyos nga ay nangako at nais niya na ang mga Israelita ay makaalis dito sa lugar na ito at makasamba sa ating Panginoon. Ikaw at ako ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na tunay na maging malaya tayo sa anumang ini-offer ng mundong ito na maglilid sa kapahamakan. Nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay tunay na ma-deliver sa kanyang lumang buhay. Tunay na mapalaya sa kanyang lumang pagkatao. Sinasabi ng Bible na ang sino man na nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao. Siya ay bago na. Siya ay iba na. Meron ng transformation na nagaganap. Kapatid, kung seryoso ka na tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, kinakailangan tayong mapalaya. Mapalaya sa maling paniniwala, mapalaya sa anumang uri ng bisyo na meron tayo, sa mga uri ng aktibidad na meron tayo na hindi kalooban ng Diyos. Ilang taong ka ng Kristiyano? 3, 4, 5, 6, 10? Hindi ka na baby Christian. Hindi ka na batang mananampalataya. Sa totoo lang ang growth, ang paglago sa Diyos, ang paglago sa pagkakilala kay Kristo ay isang decision. Hindi natin dapat hinahayaan na tayo tumatagal sa Panginoon pero hindi nag-grow ang ating spirituality. Meron akong classmate nung high school at nabalitaan ko lang nito na 3 years ago lang siyang na-born again. Pero alam niyo pa na dahil lang sa kagustuhan niya na makilala ang Diyos ng lubusan, in 3 years time ngayon, worship leader na siya ngayon. Ginagamit ng Diyos as a worship leader, anointed worship leader. Pero ni sa hinaga parang duda ako na ito yung makakilala sa Panginoon sapagkat ito ay kumbaga tali sa relihiyon. Nagdesisyon siya na tanggapin si Kristo at nagdesisyon siya na magpagamit sa Panginoon at lumago. Ang paglago, ang pagkilala sa Panginoon ay isang decision. Dapat walang katwiran. Dapat walang reasons. Pero ito lang marami sa atin, ang tagal nating lumago, ang dami natin kasing dahilan. Minsan ang dami mong napupuna. Minsan tumitingin ka sa mga tao. Kapag tumingin ka sa tao, babagsak ka lang. Kapag ang tao lagi ang ating tiningnan, babagsak ka lang. Kasi lahat ng tao ay imperfect. Wala sa ating perfecto. Lahat tayo mayroong kapintasan, lahat tayo may kahinaan. Pero, by God's grace, pipilitin natin na tayo lumago sa Panginoon. Pipilitin natin na tayo magkaroon ng pagbabago. Huwag kang tumingin sa iba. Tingnan lagi natin ang ating mga sarili. Ano ang pwede ko pang i-improve sa aking pananampalataya? Ano pa ang pwede kong gawin para ako'y lumago sa pananampalataya? Ano pa ang pwede kong gawin para ako'y lumalim sa pagtitiwala sa ating Panginoon? Huwag ka laging titingin sa iba. Compare yourself with yourself. Kung ikaw ay 3 years na mananampalataya ngayon, tingnan mo ang sarili mo nung wala ka pa kay Lord. Sa totoo lang, ang dami na nagbago. Marami na nagbago. Hindi ka na nagmumura. Hindi ka na magagalitin. Hindi ka na chismosa o chismoso. Yan yung mga pagbabago na minsan hindi mo alam, nagbabago ka pala. Hindi yan ay mga pagbabago na hindi mo alam na iba na pala ako ngayon. So stop comparing yourself with other people, especially Christians. Everyone is unique. Everyone is different. Magkakaiba tayo. Pero I believe na pag gusto mong lumago, kahit magkakaiba tayo, lalago tayo, magdesisyon ka lang. Naniniwala ako na ang Diyos ay nais na lagi tayong i-delivered, palayain sa ating lumang buhay.
Kapatid, sa ngayon, ano pa yung lumang buhay na meron tayo? Ano pa yung lumang pagkatao na meron tayo? Pastor, tinalikuran ko na ang pagsugal. Tinalikuran ko na ang paggamit ng Yusi Kadiri. Tinalikuran ko na ang pag-iinom ng nakalalasing na alak. Tinalikuran ko na ang masasamang bisyo o mga sugal. Pero ang tanong, bakit minsan dumarating na ginagawa mo na naman, bumabalik ka na naman? Mag-decision ka. Make a decision. Sabi mo, Lord, I make a decision today na hindi ko na gagawin ng mga bagay na yun, sapagkat yan ay tinalikuran ko na. Be delivered. Maging malaya ka. Ang pinalaya ng Diyos ay tunay ngang malaya. Huwag mong hayaan na ang dyablo ay manlinlang sa ating mga isipan. Huwag nating hayaan ang dyablo ay makasangat sa ating isipan. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay guluhin tayo. Yung kasi magagawa ng dyablo lang eh. Lituhin ka, guluhin ka, paratangan ka. God wants you to be delivered from old life, old lifestyles. Pinalaya ka ng Diyos, manatili kang malaya. God wants His people to be delivered from the hands of Pharaoh and be able to worship Him. God loves us. Exempted tayo o exempted ang mga Israelita doon sa tiyak ng kapahamakan. Ginawa ng Diyos yan sapagkat mahal niya ang kanyang bayan. Tayo man din, niligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang pagdanak ng dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ibig sabihin, seryoso ang Diyos na bigyan ka ng panibagong buhay. Ibig sabihin, seryoso ang Diyos na ikaw ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Mula sa buhay, nagkameron ng kamatayan, ngunit sa kamatayang yan ng ating Panginoong Jesucristo, nagmula rin ang maraming buhay. Buhay na hantong sa langit. Mahal ka ng Diyos at nais na maging seryoso ka sa kanyang piling, sa pananampalataya mo sa Kanya. God seriously died on the cross para sa atin. Ang ating magagawa lamang ay seryoso tayo na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya at pilitin natin na tayo lumago sa anumang kaparaanan na meron or available. Hallelujah. Praise the Lord. I hope na magkaroon tayo ng realization na kung bakit tayo nag-i-exist pa sa mundong ito ay upang magpakilala pa ang Diyos sa atin, upang higit nating makilala ang Panginoon na hindi lamang siya tagapagligtas, siya rin ay kinakailangan natin pagtiwalaan sa ating buhay. Lalo sa panahong ito ng pandemic, parang bawas ang trabaho, bawas ang kilos, hindi mo magawa ang iyong gusto. Magtiwala ka sa Diyos na iingatan ka niya, hindi ka niya pababayaan, ang iyong pangailangan sa araw-araw ay kanyang ipuprovide. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Pwedeng gamitin ng Diyos ang iba't ibang klase ng tao. Yan man ay unbeliever, yan man ay masama ang ugali, pwedeng gamitin ng Diyos yan para i-provide ang iyong pangailangan. Ano man paniniwala yan, pwedeng gamitin niya ng Diyos para i-provide ang iyong pangailangan. Isa sa katangian ng Diyos, siya ay greatest provider. Hindi siya nagkukulang kailanman. Amen? So nais ng Diyos na magpakilala sa iyo. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Ang nagtitiwala sa Panginoon kailanman ay hindi mapapahiya. Hallelujah. God wants to deliver you from the hands of Pharaoh, from the hands of Satan, from the bondages of sin. Nais ka ng Diyos na palayain. Ang tanong, nais mo ba na lumaya sa anumang bondages na meron ka ngayon?
Kung meron kang maling relasyon, isuko mo sa Panginoon. Kung meron kang maling ginagawa, isuko mo sa Panginoon. God wants you to be delivered. Kung meron ka laging maling kaisipan, kung meron ka laging duda, kung wala kang tiwala sa tao, God wants you to be delivered. Nais ang Diyos na malaya ka. Hallelujah. Ayaw ng Diyos na meron kang dala-dala sa iyong puso. Ayaw ng Diyos na meron kang karga-karga na tampo, na hinanakit, pagtatanim ng sama ng loob. Tandaan po natin, ang pagkagalit ay hindi masama. Basta wag ka lamang magkakasala. Yun ang sabi ng Biblia. Okay, magalit, okay lang. Part ng emotion yan eh. Pero wag ka magkakasala. Wag ka mag-iisip ng masama na gusto mo siyang sabumutan, gusto mo siyang yapakan, gusto mo siyang sapakin, gusto mo siyang tadyakan, gusto mo siyang i-flying kick, gusto mo siyang dagukan, gusto mo siyang madapa. Mabangga ka sana. Sabi ko nga, at sabi ng Bible, huwag hayaang lumubog ang araw na meron ka pa rin galit. Ibig sabihin, huwag ka magtatanim ng sama ng loob o ng galit. Nagtatanim ng sama ng loob o ng galit, hindi yan kay Lord. At kapag hindi yan kay Lord, kanina yan. Kay Satanas yan. Kaya, lagi tayo magkaroon ng assessment ng ating spiritual life. Ang ginagawa ko ba? Ang aking bang kilos, ang aking bang paraan ng pagsalita ay makadiyos ba? O para akong si Paraon na magagalitin, na matigas ang puso. Hindi tayo ganun nilikha ng Diyos. Na isang Diyos na tayo ay mapalaya sa anumang bondages na sa atin ay sumasakal, sa atin ay pumipigil na maging malaya na makapaglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid at mga kapwa mananampalataya, ang Diyos ay palaging tapat sa bawat isa. Ang kanyang pangako sa mga Israelita ay naganap. Ang kanyang pangako sa kanyang mga unang lingkod ay naganap. Sa buhay mo, magaganap din yan. Provided, hayaan mo ng Diyos ay magpakilala sa iyo. Hayaan mo na magtiwala ka sa Panginoon. Na ang Diyos ay palaging merong way out. Palagi siyang merong gagawin na hindi mo inaasahan upang ikaw ay iligtas niya. Upang ikaw ay mapalaya. Upang ikaw ay makasalba sa iyong kalalagayan ngayon. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Ganun din naman. Lastly, palagi tayong magnais na mapalaya tayo ng Diyos sa anumang bondages, sa anumang pagkakahawak sa atin ng kaaway. Okay? Alam niyo yung kasalanan para yung handle eh. Parang handle yan. Na kunyari, merong isang bagay na kung saan meron siyang, let's say, handle na kapag ito ay nahawakan ay parang mahirap ng bitawan. Doon lagi ang kaaway sa Satanas ay palaging nakakapasok sa atin. Baga sa buhay natin, minsan may mga handle ang diablo sa atin na sa area ng ating buhay na let's say mahina tayo, doon yan lagi tayo hinahawakan para baga ay meron akong handle sa taong ito na pag ako'y lumapit dito meron akong mahawakan. Kinakailangan i-let go natin yan at hayaan natin na ito'y maisuko sa ating Panginoon. Yan man ay bisyo, yan man ay ugaling di maganda, yan naman ay pagsusugal, yan naman ay lumang buhay, ano man yan, na isang Diyos na ikay mapalaya dyan. Okay? Mahal ka ng Diyos at mayroong plano maganda ang Diyos sa buhay mo.
gaano kalalim ang revelasyon ng Diyos sa iyong buhay? Gaano na ang Diyos nagpakilala sa iyo? Gaano mo nakakilala ang ating Panginoon? Hopefully, malalim na ang iyong relasyon sa Diyos. Hopefully, lumalalim ang iyong pagkakilala sa Diyos. Hopefully, nagiging mas kilala mo ang Panginoon, especially sa panahon na ito. How much did you trust the Lord? Hopefully, mas pinagkakatiwalaan mo ng Diyos sa buhay mo ngayon. Kung nung dati, grabe ang tiwala mo sa Diyos. Ngayon, nagkaanak ka na, nagkaroon ka na ng maraming obligasyon, mas magtiwala ka pa sa Diyos. Amen? Ngayon, how are you experiencing the promised land today? Iyo bang nararanasan ang lupang pangako sa buhay mo ngayon? Kasi pag sinabing promised land, ito yung sagana eh. Land of milk and honey. Andoon yung tinatawag na kasaganaan. At sabi doon, lahat ng bagay na doon na. Naniniwala ako na kapag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, lahat ng bagay na kailangan natin, ipoprovide ng ating Diyos. Walang anumang bagay na hindi ipoprovide ng Diyos kung kailangan mo. Amen? Kung kailangan mo, the Lord will provide everything. Hindi ka pwede sabihin na, Pastor, hindi naman ibinibigay ng Diyos ang aking gusto eh. Ang aking pangailangan eh. Yan po'y questionable. As long as ang Diyos ay nagpo-provide ng pangailangan, you will exist. Buhay ka. Meaning, God provided everything. Maaaring may mga gusto ka, maaaring meron kang mga wants. Pwede rin ibigay ng Diyos yan eh, sa tamang panahon. But as of now, anuman ang iyong pangailangan, ang Diyos ay magkakaloob. At naniniwala ko, once we accepted Jesus Christ in our life, the Lord provided everything. Mahal ka ng Diyos. Kung ang kanyang anak na nag-iisa, ibinigay niya, nag-cause ito ng matinding sakit sa kanyang puso. Nag-cause ito ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak para lamang i-provide ang pangailangan mo sa kaligtasan. Yun pa kayang mga bagay na materyales or iba pang bagay ang hindi bigyan ng Diyos sa atin? I doubt. Minsan lang, kinakailangan nating makilala ang Diyos ng gusto sa ating buhay. Nakakala mo, hindi nagkikir ang Panginoon. Nakakala mo ang Diyos ay nagkikir lang isa iba. Hindi. God cares for you and I. Kailangan mo lang damhin ito. Kailangan mo lang yakapin ito. Unawain ito. Minsan kasi, kung saan tayo nakatingin at di natin maramdaman na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay nasa akin. Sinabi ng salita ng Diyos, God is the same yesterday, today, and forever. I will never leave you nor forsake you. Saan ka man naroroon, ang Diyos ay kasama mo. At kung saan ang Diyos ay kasama mo, nandun ang provision. Amen? Nandun ang provision. Mahalaga na alam mo ang iyong kinakatayuan bilang mananampalataya. Where the Lord is, the provisions are there. Amen? Anong kailangan mo? Kaligtasan? Anong kailangan mo? Materials o material things? Lahat ng kailangan mo, God will provide. Amen? Lahat ng kailangan mo, God will provide. Ang Diyos ay hindi natutulog. Alam ng Diyos ang iyong kalalagayan. Diba sabi niya, siya'y nahabag sa pagtitiis ng mga Israelites. Kaya ang ginawa niya, siya'y bumaba sa kanyang kinalalagyan at kanyang pinuntahan ang kanyang mga anak. In fact, ginamit niya si Moses para i-deliver ang kanyang mga anak
sa pagkaalipin at sila'y maging malaya na sumamba sa Panginoon. God loves you so much. He will do anything just to prove na mahal ka niya. Hallelujah. Praise the Lord. Sa panahong ito ng pandemic, nais ng Diyos na magpakilala sa iyo. Nais ng Diyos na patuloy siyang magpakilala sa iyo. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Ito'y lilipas din. Ang sabi ni Haring Solomon, lahat ng pangyayari ay paulit-ulit lang. Lahat ng pangyayari lilipas. Lahat ng pangyayari ay babalik sa normal. Huwag tayong matakot. Especially sa mga post, sa mga iba't ibang information na lumalabas, na keso ganito, ganun, magbibigay sa atin ng takot. God is always in control. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you will be delivered. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka tatamaan ng sakit na yan. You and I are covered by the blood of Jesus. Amen? Alam mo ang precautionary measures, gawin mo lang. Sumunod ka lang. Pag sinabing bawal lumabas, huwag kang lumabas. Gusto mong maligtas, follow the instruction. If you cannot follow the instructions, you cannot graduation. Mahal ka ng Diyos at nais niya na palagi kang ligtas sa Kanyang piling. Hallelujah. Tunay na dakilang Diyos, tapat at di nagbabago kailanman. Kaya kapatid, nawa mag-grow ka sa pananampalataya, sa pagtitiwala, at hopefully, ang Diyos ang magpalaya sa anumang tanikala, sa anumang bondage na sa atin ay sumasakal or parang nakagapos. Hallelujah. Praise the Lord. Magpalayan ka ng Panginoon at hopefully palagi kang magtiwala sa Diyos, manalangin, at alam natin ang Diyos ay hindi magkukulang. Alam natin ang Diyos ay hindi siya magpapabaya sa kanyang mga anak. Mahal tayo ng Panginoon at I believe na hindi niya tayo pababayaan. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you.